Nakita natin kung paano na-launch ng Fortress ang missile patungo sa ospital at naisip ni Choi na ang kanyang buhay ay matatapos na ngayon, dahil makukulong siya dahil sa krimeng ito. Pero nakikita ni Choi ang napakaibang reaksyon ng mga manunood. Nakikita niyang nagpapasalamat ang mga tao habang nakaligtas sila dahil sa kanya. Ngayon ay nagtataka si Choi kung ano nga ba ang nangyayari dito. Nakikita natin na 10 minuto bago ang missile launch, si Ilak at ang assistant manager ng Tempest Company ay nakipagkita kay Kim Soyun at gustong i-scout sa squad siya. Sinabi ni Ilak na sinasayang ni Kim Soyun ang kanyang mga talento at ipinaalala niya ang tungkol sa sitwasyon ng Silence Monster na nangyari kanina. Kung may backup lang si Soyun ng Tempest, hindi sana mangyayari ang sakuna. Sinabi pa ni Ilak kay Soyun na kung iuugnay niya pa rin ang kanyang sarili sa mga basura tulad ni Hanjo at ang iba pa, ay hindi na siya lalago at lagi lamang ililigtas sila ng lalaking nagngangalang Choi Gangshek. Tinanong ni Kim Soyun si Ilak kung bakit siya pumunta dito para i-scout siya sa halip na si Choi Gangshek. Kung sinusubukan nilang mag-scout ng iba, ang taong yun ang mas makakatulong sa kanila. Dinagdag pa ni Soyun, wala kang sapat na tiwala na makokontrol mo ang lalaking iyon. At makikita natin na si Ilak ay nagagalit sa sinabi ni Soyun pero pinipigilan niya ang galit niya. Ngunit biglang isang malaking kaguluhan ang nangyari sa labas at nakita natin na ang isang malaking army ng mga Antropy ay inatake ang ospital. Nagtanong si Kim Soyun kung bakit may Antropy variant sa gitna ng lungsod. Tumalon siya at sinira ang bintana at inatake ang lahat ng halimaw upang protektahan ang kanyang kapatid. Napagtanto ni Soyun na napakaraming halimaw at hindi siya makakatagal, at biglang napakaraming fire missile ang umatake sa mga halimaw. Nakita natin na si Ilak ay ginamit ang kanyang superpowers para tulungan siya. Balak ni Ilak na gamitin si Thumbelina para magkaroon ng utang na loob si Soyun sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang firepower at pinapawi ang mga halimaw. Ngunit alam ni Soyun na sinusubukang ipakita ni Ilak ang kanyang abilidad na isang marksmanship type kaya hindi rin siya magtatagal. Isa sa mga Antropy ay umatake kay Thumbelina, pero ang assistant manager ay gumamit ng superpower para iligtas siya. At ngayon, ang missile na inilunsad ng mga Slime Army ay umaatake sa lahat ng Antropy, at maya-maya ay dumating si Choi mula sa likuran na sobrang gulat at natatakot, ngunit nang tiningnan niya ang paligid natuwa siya nang makitang walang nasawi dahil sa kanya. Akala talaga ni Choi tapos na ang buhay niya dahil sa missile pero kung iisipin, may mga Antropy na lumusab doon. Sinabi ni Choi kay Soyun na magpahinga dahil siya ang mangunguna mula dito. Nagalit si Ilak nang makitang dumating din dito si Choi Gangshek, at nalamang ninakaw din ang spotlight mula kay Thumbelina na kamakaway kay Choi at napagtanto ni Choi na lumitaw ang Antropy sa paligid muli ni Miss Thumbelina. Lahat ng mga pasyente ng ospital ay natutuwa na makita si Choi at nag-cheer para sa kanya, at inatake ni Choi ang lahat ng mga halimaw sa napakabilis na paraan para muling tumaas ang kanyang kasikatan. Laking gulat ni Ilak nang makita ang lakas ni Choi at nagtataka kung paano ito naging makapangyarihan ang isang normal na tao at mas malakas pa siya kaysa nung dati. Ginamit ni Choi ang kanyang earthquake skill upang tapusin ang malaking bilang ng mga Antropy ng sabay-sabay. Ngunit si Crowacle ay nagbigay ng isang masamang pangitain. Sumigaw si Choi na hindi pa ito tapos at nakita niya ang isang malaking hukbo ng mga Antrefas na patungo sa kanila, at sa ganitong paraan ay naglalayo nito kay Thumbelina. Tumawag si Choi sa Fortress at humingi ng tulong at umatake ang Fortress gamit ang lahat ng bala na parang disco light, at pinatay ang buong army ng Antrefas. Dumating ang ilang naka-helmet na nakasuot ng mga noobs at inanunsyo nila na sila na ang bahala sa sitwasyong ito, ngunit sinabi ni Choi sa kanila na ang lahat ay naayos na at walang anumang core ang natitira ngunit may ilang mga scrap kung titingnan mo ng husto. Sinabi ng mga pasyente ng ospital na mukhang dumating ang mga Tempest para sumuporta dahil hindi nila kayang makipagsabayan kay Choi. At pinunta lamang nila dito ay para maglinis ng mga bangkay ng halimaw. Sinabi ng assistant manager kay Ilak na huminahon dahil ito ang ipinapahayag ng pinuno. Pinati ngayon ni Choi ang kanyang mga manunood at nagtanong, hindi ba, ang bagong missile na ito ay kamangha-mangha? Iniisip ni Kim Soyun kung dumating ang isang batalyon ng Antropy hanggang sa gitna ng Seoul, ibig sabihin, wala nang ligtas na lugar dito. Dumating si Thumbelina at kinuha si Soyun at tinanong, okay ka lang ba ate? At nagtampo dahil napalaban pa ito ng sobra, at laking gulat ni Choi nang makitang kapatid ni Kim Soyun si Thumbelina.
Iniisip ni Kim Soyeon na hindi niya kayang alagaan ang kanyang kapatid sa ganitong sitwasyon kaya pumunta siya at tinanong si Choi na kunin ang kanyang kapatid. Hindi naunawaan ni Choi at iniisip na hinihiling ni Soyeon na alagaan si Thumbelina magpakailanman, at ang ating single guy ay nagpanik, gayon din si Thumbelina na may pareho silang iniisip at nagulat. Tinanong ni Choi si Soyeon na baliw ba siya at anong klaseng mga bagay ang sinasabi niya. At sinabi ni Soyeon na hindi niya kayang protektahan ang kanyang kapatid dahil nagpapagaling pa lamang siya, at walang anumang mga lugar na maaaring ituring na ligtas. Inamin ni Soyeon na sa tingin niya si Choi ang pinakamalakas na hunter na kilala niya dahil sa unbelievable na lakas at mayroon din siyang the best na fortress na tinatawag na fortillery. Yumuko si Soyeon hindi dahil sa iniisip niyo, pero yumuko siya kay Choi para tulungan siya at finally pumayag din si Choi at sinabing hanggang sa makarecover siya. Si Thumbelina ay namumula at nahihiya at isang abiso ang nagsasabi na ang mga Diyos ay naghahanda para sa kanilang honeymoon. Sa Pokemon News Channel, isang reporter ay nagsasabi na ang Antropy ay lumitaw sa isang ospital sa gitna ng Seoul at ito ay maaaring humantong sa isang kakilakilabot na sakuna. Sa pagkakataong yun ay nahandle ni cameraman na si Choi, at mayroong isang protesta laban sa Department of Defense dahil hindi inasahan ang sitwasyong ito. Nagagalit ang department head na nanunood ng balita at sinabing, paano ma-expect ang ganung bagay kung ang mga yon ay nabubuhay lamang sa Africa. Ang assistant ay nagsabi sa department head na ang ibang mga bansa ay nagre-request na i-reveal nila ang impormasyon tungkol sa Antropy subjugation. Galit na sabi ng department head na kailangan nating malaman ang isang bagay para i-reveal ito at sa tingin niya na ang posisyon niya ang nakataya kung hindi siya makikipagtulungan kay Choi, kaya tinanong niya ang kanyang assistant, ano ang ginagawa ng lalaking iyon ngayon? Ang assistant ay nag-aatubili na sinabi na siya ay nasa gitna ng pakikipag-date sa isang batang babae sa kanyang fortress. Nakita natin sa loob ng fortress ay labis na namangha si Thumbelina na tumingin sa silid kung saan inihanda ng mga slimes para sa kanya. At sinabi ni Choi na talagang gusto siya ng mga slime at si Choi ay nagalit dahil binigyan nila ng mas magandang silid si Thumbelina kaysa sa kanya. Tanong ng mga Diyos kay Choi kung bakit magkahiwalay sila at ito ba ay kasama sa plano ng kanilang child planning. Nag-alala si Thumbelina sa kanyang kapatid at hiniling niya kay Choi na panatilihin ang kanyang ate dito sa halip na siya, at si Choi ay tinanggihan ang kahilingan at sinabing mas makakabuti ito para sa iyong ate kung mananatili ka dito. Tinanong ni Thumbelina kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi ni Choi na bahagi lamang ito ng kanyang paghihinala. Ngunit mas mabuti para sa lahat kung mananatili si Thumbelina dito. Biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan sa labas at ang crow ay nagpahiwatig ng masamang tanda at nakikita natin na may mas malaking hukbo ng Antropy sa labas ng fortress. Sinabi ni Choi na ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya at hiniling niya sa fortress na simulan ang pagharang at tinanong ni Thumbelina kung ano ang ibig mong sabihin sa iyong inaasahan. Alam mo na ba na ang halimaw ay pupunta dito? Sabi ni Choi. Oo, inaasahan ko ito, at nakikita natin na kinokontrol ng mga slime ang mga battle canyon at pag-atake sa mga lumilipad na Antropy, ngunit ang tulong na kanilang ibinibigay ay limitado kaya tumalon si Choi sa eksena at sinimulang lipulin ang lahat ng mga halimaw. Nakatingin si Thumbelina sa laban kung saan si Choi ay lumalaban mag-isa sa hukbo ng mga Antrefas para lamang sa kanyang kaligtasan, at napagtanto niya na siya ang umaakit sa lahat ng Antropy at dahil lang sa kanya lumitaw ang Antropy sa bansang ito, siya ay na-depress at nagsimulang umiyak sa pag-aakalang siya ay isang pabigat para sa bawat isa. Sumigaw si Choi kay Thumbelina na mag-ingat, sa paglapag niya doon ay bigla siyang nag-crash. Iniisip ni Choi na ang paggamit ng pala sa ere ay mas mahirap isipin ito, at tinanong niya si Thumbelina kung bakit nasa labas siya kung saan napakadelikado. Sabi ni Thumbelina na alam niyang siya ang dahilan ng Antropy swarming. At sabi ni Choi oo mukhang ganun na nga kaya dapat natin silang lipulin at gumawa ng malinaw na plano, ngunit humarang si Thumbelina at sinabing patayin mo ako. Sinabi ni Thumbelina na ang Antropy ay sumusunod lamang sa mga pheromones ng Antropy Queen, at ang kanyang kakayahan ay isang Antropy Queen. Pinigyan ni Choi ng Caltech si Thumbelina at sinabing gagawin mo pa akong murderer. Sinabi ni Thumbelina pero habang buhay siya ay nasa panganib sila. Sabi ni Choi na huwag kang short-sighted, gagamitin natin ang ability na yan ng maayos gayong na natipon mo ang hukbo ng mga Antropy ay nangangahulugan na kaya mo rin silang paalisan. Sinabi ni Thumbelina na wala pa siyang core para kontrolin ang mga halimaw ngunit biglang maraming halimaw na sabay-sabay silang atakihin at hinawakan siya ni Choi sa kanyang dibdib, at pinatay ang iba pang mga halimaw at sinabi sa kanya,
sabay nating lutisin ang problema at puprotektahan kita Miss Thumbelina, at tinanong niya kung puprotektahan mo ba ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Na-confused si Choi sa tanong na ito ngunit biglang nagsimulang mag-congratulate sa kanya ang lahat ng mga Diyos at nagtatanong din ang Diyos kung saan gaganapin ang kasal. Galit na sabi ni Choi na sinasabi ko lang na dapat tayong magtulungan para masolusyonan ang problema. Ngunit ang mga slime ay nagdala din ng ilang mga bagay na pang-party at binati ang bagong mag-asawa at tinanong sila ni Choi kung saan sila nakakuha na bigla ba nilang pinaghahandaan ito noon pa. Sabi ni Choi, seryoso ako dito at nahihiyang sinabi ni Thumbelina na seryoso din ako at hindi nagbibiro. Anak ako ng Pokemon Master, Ash Ketchum, nabigla si Choi matapos itong marinig dahil si Ash Ketchum ay isang first-generation hunter at isang national hero na nagligtas sa bansa kasama ang kanyang teammate na si Naruto Uzumaki. Pinagpapawisan si Choi sa pag-iisip na naglakas loob siyang paluin sa ulo ang anak ng bayani. Biglang nag-launch gamit ang kanya ng Slime Army patungo sa mga Antropy at sinabi ni Choi na hindi ito ang oras para magsaya. Kailangan nating lumaban at sinabihan niya si Thumbelina na manatili sa loob ng fortress. Si Choi ay nasa tensyon dahil ang Antropy ay hindi isang malaking banta ngunit ang problema ay kailangan niyang labanan sila sa ere. Iniisip ni Thumbelina na mahirap talunin ang napakaraming halimaw na ito para kay Choi at humihingi siya ng tulong sa sinumang nanonood sa kanila. Sinabi ng mga Diyos kay Choi na ang kanyang asawa ay nasa panganib at nakita ni Choi na may ibang grupo ng Antropy ay sasalakayin ang kanyang wifey. Ngunit hindi siya makakarating sa tamang oras at naalala niya kung paano noon ay hindi rin niya nailigtas ang kanyang kapatid. Biglang nakita ni Choi na kumikinang ang singsing sa wedding finger at sabay na lumitaw din ang singsing sa wedding finger ni Thumbelina. At isang abiso ang nagsasabi na sila'y nakatanggap ng bagong donasyon. Tinawag ni Thumbelina si Choi para humingi ng tulong at biglang na-attract si Choi. Ang ibig sabihin ay literal na naakit ang kanyang katawan kung nasaan si Thumbelina. Ito ang simbolo ng pag-aproba ng mga Diyos sa mga nagmamahalan na hindi hahayaan na maghiwalay sila. The universe's strongest string of fate. Tinanong ni Thumbelina si Choi, ito ba ay ang kapangyarihan niya? At sinabi ni Choi na oo, ito'y kapangyarihan niya. Tumingin si Choi sa singsing at sa tingin niya ay medyo naiiba ang donasyong ito sa lahat ng iba pa, at na-feel niya ang incredible source of power galing sa singsing at nag-resonate kasama ang kapares nito. Tinanong ni Thumbelina si Choi ito ba ang rumored couple rings, at sinabi ni Choi na oo at mukhang may ilang mga tao na sinusubukang pagsamahin tayo. Ngayon, ay nag-e-enjoy si Choi sa laban dahil sa rings at naging magaan ang pakiramdam ni Choi na parang mga pakpak at pinatay ang natitirang halimaw. Lahat ng mga tao na kung saan nanonood kay Choi sa kanyang pakikipaglaban sa Antropy ay nagulat nang makita ang performance niya at ang lahat ay nagtanong, is this hunter for real? Sa wakas ay nakapagpahinga si Choi at nagtanong si Thumbelina kay Choi, ngunit babalik pa ang mga Antropy hanggat andito ako, tama ba? Sabi ni Choi, oo pero ang totoong issue dito ay hinaharangan ni Captain Africa ang mga variant sa pag-alis nito sa Africa, at ang ibang bansa ay napapansin ang winged variant ay naglakbay at galing talaga dito sa malapit na lugar at kailangang sundan ang mga Antropy upang mahanap ang tunay na lokasyon nito. Nakikita natin sa balita ang reporter ay nagsasabi na mayroong dalawang pagsalakay ng mga giant Antropy noong isang araw at muli, ang hunter na huminto sa kanilang pagsalakay ay si cameraman. Natutulog ba ang gobyerno? Nakikita natin na ang Defense Minister ay pinagalitan ng Pangulo para sa insidenteng ito at inutusan siya ng Pangulo na makipagtulungan hanggat kaya niya sa cameraman. Ibinaba ng Defense Minister ang tawag at bigla siyang nakatanggap ng isa pang tawag na hindi niya sinasadyang sumaludo at nagsabing, oo si Mr. President ang tumawag, pero sa pagkakataong ito si Choi na ang tumawag. Alam kong pinahirapan ko sila, at nahihiya ako kung gaano mo ako binati at sabi ni Choi na may utos ako para sa iyo ngayon. May maliit na bilang ng Antropy na tumatakas sa kanan sa silangan kaya mangyaring subaybayan pababa sila at sundan sila sa kanilang destinasyon, baka matuklasan natin ang kanilang pugad. Sumigaw ang Defense Minister sa kanya at sinabing, sino ka para utusan ako? Sinanyasan siya ng assistant na inutusan sila ng Pangulo na makipagtulungan kay Choi. Kaya sa wakas sumang-ayon ngayon at sinabi ni Choi kay Thumbelina na maghanda para sa susunod na hakbang na kung saan ay pupunta sa pugad ng mga Antropy. Ipinagpalagay ni Choi na kung sila ay lilipad sa silangan ito ay ang pinakamalapit sa Japan, at kapag nalaman na natin ang eksaktong lokasyon ay pupunta tayo at pasasabugan.
Tumingin si Choi kay Thumbelina at sinabing ang tagal na simula noong nakita kitang ngumiti. Sabi ni Choi na pupunta sa Japan, ipapakita ko ang Project Fortillery, ang bago at pinakaastig na jet na makakarating doon sa isang iglap. Sabi ni Thumbelina na napaka-cute nito, ngunit laking gulat ni Choi nang makita ang jet at sinabihan niya ang slime na ang gusto niya ay isang makinis at sexing jet. Paano nag-iba ang maangas na jet? Nakita natin na ang Entropy ay pumasok sa isang kuweba at tinanong sila ng isang tao, kayo lang ba ang nabuhay at nakabalik? Pinatay niya ang mga halimaw at sinabing hindi niyo nakuha ang isang babae ng napakarami ninyo? Pwes ako mismo ang gagawa ngayon? Nakikita natin na ang cute na slimy jet ay lumilipad sa Sea of Death at si Choi ang isa sa control sa jet at sinabi niyang, hindi ko dapat husgahan ang libro sa cover nito. Ang jet ay napaka-komportable rin dahil gawa ito sa parehong material ng mga slimes. Sinabi ni Thumbelina na parang latex na sobrang high quality. Ilang oras ang nakalipas nakatanggap si Choi ng impormasyon mula sa Ministry of Defense na ang Entropy. Ang pugad ay nasa Hokkaido, Japan ngunit dahil sa kadahilan ng pampulitika, ang malalaking attack squad o ang mga hukbo ay hindi makakapunta agad at takot sila sa Sea of Death. Kaya si Choi lamang kasama ang kanyang asawa gamit ang international content bilang isang dahilan, ngunit natakot si Thumbelina na maging pabigat siya kay Choi ngunit sinabi ni Choi na ang kanyang power ang makakatulong sa kanya para lipulin ang mga Entropy. At kung wala siya sino ang magpoprotekta sa kanya ngayon sa kasalukuyang panahon, nahihiya si Thumbelina kung makakatulong ba siya kay Choi at sabi ni Choi na si Miss Thumbelina ay talagang certain host para sa Entropy Queen, at kapag malapit na sa pugad, sila ay para bang mayroong dalawang reyna sa isang pugad at gagawin ng mga halimaw ay magsisimulang magmukmak at gagamitin ni Choi ang pagkakataong ito para eksaktong mahanap ang pugad. Nabasa ng mga Diyos ang isip ni Choi at nagreklamo na mukhang gawing pain si Thumbelina at siya ay sumobre dito, pero ipinaliwanag ni Choi na ito ay bahagi ng plano. Tumingin si Choi sa lupa at nalaman niyang may mga gusali sa gitna ng bundok at iniisip ni Choi, nakakaiba ito at nakakapagtaka kung ang lugar na ito ay inabandona pagkatapos ng mga halimaw na lumitaw. Biglang napagtanto ni Choi na ang mga ito ay hindi buildings at sinabi niya sa mga slime na magmadali at nag-increase ang taas ng jet. Nakita natin na ang mga gusali ay bantay ng isang 4-star monster na pinangalanang Conqueror. Ang 4 na star monster Conqueror ay may kakayahang manipulahin ang bato at bakal at sa isang iglap. Maaari itong magtayo o magwasak ng isang lungsod. Ito ay misteryoso at malakas na halimaw. Inatake ng halimaw ang jet plane at nakita natin ang lalaki na nagsabi sa halimaw na huminto at sinasabi, ano ang gagawin mo kung ang babae ay mamamatay? Alam mo ba kung gaano kabihira humanap ng angkop na host para sa reyna? Biglang inatake ni Choi ang halimaw gamit ang kanyang pala at sinipa ang halimaw at ito'y lumipad. Tinanong ng hindi kilalang lalaki si Choi kung nasaan ang babae. At sinabi ni Choi ay hindi niya alam at tumingin si Choi sa kanya at sa tingin niya ay kamukha niya ang Japanese hunter na si Shiro Yamato. Kaya bakit niya hinahanap si Thumbelina at ang hindi kilalang lalaki ay nagpakita ng kakaibang uri ng enerhiya. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!